Mga kapaglaom, ani ay pangutana. What has been the best gift you've ever received? Or what has been the best gift you've ever given? Yes, mga kapaglaom, a very important question. So, join us as we seek the best gift ever offered to humanity here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Holy Sabbath, mga kapaglaom, and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise the Lord for the Sabbath to remember His creatorship and of course His freely offered salvation. Happy Sabbath, kapaglaom Renan. Yes, kapaglaom Giselle, happy Sabbath, and happy Sabbath po kapaglaom Pastor Elmer. Happy Sabbath we are po. so blessed mga kapaglaom that we are with you once again to pray with you for another hour. And we will be bringing, uplifting our friends and the rest of our kapaglaoms for in prayers, mga kapaglaom. No? So, ato na sad ipadangat ang ato ang mga pag-ampo dito sa trono sa grasya sa Ginoo. And we praise God for this privilege that He has given us today. Yes, mga kapaglaom, before going on, please join us in prayer. Shall we bow our heads as we pray? Our Father God, we thank you for you have given us good health, sound minds, and wise decisions and choices as we celebrate this Sabbath day today. We thank you, loving Father, for throughout the week, you have protected us from many possible harms, many dangers and accidents as well. But above all, we thank you, loving Father, for your protection against this COVID virus that is being experienced by the whole world. Thank you for protecting our lives, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Kapaglaom Renan. Yes, amen to that kapaglaom Pastor. Amen. And once again, we welcome you to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Sa mga taga-sunod nato nga naakaroon nagtanaw sa local antenna TV25 o naa sa GSAT Channel 37, welcome to Let's Pray Pilipinas. And of course, dili nato kalimtan ang ato ang mga prayer partners nga naa nagsunod pud nato sa Facebook Live. Daghang salamat sa inyong pag-uban na pud namo karon sa pag-inampuay. So welcome, and don't forget to share in your timelines ang kani ato ang broadcast. Pahibalon nato ang ato ang mga friends din ha sa Facebook, no, nga naatay pag-inampuay karong taknaa. Kapaglaom Giselle? Yes, that is so right, kapaglaom Renan. Mga kapaglaom, here in Let's Pray Pilipinas program, we have witnessed God's faithfulness in responding to our petitions. Amen. And now, ato ang pagasudan pagbasa, ato ang mga praise reports nga nadawat hiniya sa ato ang programa Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. Ani ay ipadala o sa nato ka sender Lani Baroro. City, mga kapaglaom, iyahan yung gipadala via mobile. Iyaha nga prayer request ni atong November 12, mga kapaglaom, alang sa iyaha nga paghangyo sa usa ka pag-ampo para sa iyaha nga pag-umangkon. Iyahang pangalan ni si Joanne Banaag nga operahan sa iyaha nga gallbladder ni adtong adlaw. Mga kapaglaom, praise the Lord. November 29, iyaha nga gipadala nga praise reports ni adtong December 5 nga ni adtong November 29 natubag ang mao nga pag-ampo. Mga kapaglaom, tungod kay nagmalampuson ang mga mao nga operation. Amen. And we praise the Lord for His healing power, no? Aniya po gipadala nga praise reports gikan sa to kapaglaom Nancy Nilyama, gikan sa Tubod, Lanao del Norte, mga kapaglaom. Iha pong ginapaapil sa pag-ampo ni adtong November 8, mga kapaglaom, alang sa iya nga bana po gihilantan o kalinturan ni adto nga higayon
nga unta maulian pod, no? Iya pong ginapaampo nga unta maka-recover pod siya sa iya nga third day sa iya nga second nga chemo operations at maka-recover siya in full, no? November 24 mga kapaglaom, iya nga ginapahibalo sa atong tanan nga nagmalampuson ug naka-recover na sa pagmaayos iya nga second chemo, and then ihapon nga bana nga si Pablo Niliyama makapaglaom naka-recover pod sa iya nga balatian. And we praise the Lord makapaglaom tungod kay wala gyoy imposible din na sa Ginoo kapaglaom, Pastor. Kapaglaom renan basin duna pay duga nga praise reports din haa. Yes, mga kapaglaom, naadyo tayo mga dungag nga mga pagpasalamat dito sa Ginoo kay naibawaan man nato no nga bag-o panahuman o gawas ang resulta sa physician's licensure exam. And usa ni ana sa ni-take is si Johanna Muliano Aso nga gikan pa sa Ormoc City. And nagpadala siya sa atoa og prayer request ni adtong November 14 mga kapaglaom. Special prayer request para sa mga mo-take sa physician's licensure exam. And para sa last 2 days na to nila na nga exam, no? And tuod man atong daygon ang Dios kay niadtong November 28 gitubag gyud ko ni sa Ginoo. Si Dr. Johanna Muliano Aso isa na ka licensed physician karon. And tungod ni ana daygon na ta ang Ginoo, no? Kay tungod sa mga pag-ampo o sa iyahang grasya nga namahimo siyang usa ka licensed physician, no? Niana pa siya nga he is a God who answers prayers. So hangyo siya sa tuwa nga ato siyang dala sa atong mga pag-ampo pinaagi sa Thanksgiving prayers. And napoy gipadala si kapaglaom Bebe Rene Mahadukon, no? Niadtong November 29 ang iyang pagpaampo kay gipang quarantine sila, no, tungod kay naay sa ilahang area naay nag-positive. And naay wala kaayon niya specified jud mga kapaglaom kung unsa specifically ani siguro for safety ni siya or for unsa baka ni ilahang gipaampo ato nga time. But pag December 2 ni text siya sa atoa ni ana siya nga nagpasalamat siya sa Ginoo kay nahuman na ang ilahang 10 days nga quarantine. And thanks be to God kuno kay itunol namo sa amo ang pamilya ang dako nga pagpasalamat para sa tanang mga pag-ampo kay, no, murag wala lagyud sila ning grabe dito. And okay ra gyud kayo pod ang ilahang kahimtang. Praise the Lord. Mga kapaglaom, abi ninyo nga kani bitaw kapaglaom Giselle o kapaglaom Pastor, ang Ginoo ba dili siya ga-stop og answer sa ato ang ginaampo sa kausa lang, no? Sa kanang nataknaa nga ni ampo takay. Naatay papamatuod ana nga gikan sa atong usa ka tigsunod pod nga gikan sa Pangasinan si kapaglaom Wilma Fabroa ni report sa ato ang di atong December 2019 duna sila gipaampo kapaglaom Giselle o kapaglaom Pastor para ni baby Amia Miriel Payoyo, no? Kay murag early kayo siya na panganak ato nga time, Pastor, and medyo critical to ay ang condition sa health ba. And karong panahon na, Pastor, kay 1-year-old na di ay si baby Amia, and ang iyang parents o ang iyang mga lulog-lula kay ganaan sila nga mapaabot sa tanan ang ilang pagpasalamat kay tungod sa mga pag-ampo ang kaning bataa naabot siya og 1-year-old and karon healthy kaayo. So ang Ginoo makita nato nga nagpadayon siya sa pagtubag ato nga pag-ampo hangtod karon og hopefully hangtod pag yun, no? Yes, and we praise the Lord to that. Mga kapaglaom, salamat po sa inyong pagpahibalo din hikanamo. O kung doon naman, mga praise reports, mga answered prayers, mga kapaglaom nga inyuhang nadawat gikan sa Ginoo, palihog pahibaw ami mga kapaglaom. Doon natay hotline numbers, makita obo sa inyong TV screens and cellphone screens, mga kapaglaom. Just type sa inyong name, sa inyong specific nga gipaampo kaniadto ug ang natubag nga prayer karon. So mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa inyong hapod nga pagsalig, no? Dili lang sa ato nga programa, apan pagsalig labaw sa tanan din sa Ginoo. So mga kapaglaom atong sugdan pagbasa inyo hang mga gipadala nga mga prayer request atong sugdan gikan kini kang
Tony Cadiz. Mga kapaglaom, let us pray nga naghahanap iha nga eyesight due to diabetes kapaglaom Pastor kapaglaom Renan. Let us pray for total healing alang pod sa iha nga operation og niadto nga balatian, no? So let us pray alang kang kapaglaom Tony. And another we have 6091. Prayer request kini alang kang Sister Annabella Manumba and also kang Sister Maricel Mudo para sa kaayuhan sa mga balatian sa panglawas ug aduna po'y kalinaw sa ilahang panimalay. We will also pray alang sa Malubay family. Please pray alang ka Mr. Carlito Mingote na siya karon sa ICU mga kapaglaom tungod kay nakasinati kinig stroke, no? Dili siya SDA or Seventh-day Adventist pero nagsigi siya paminaw sa Hope Radio. Daghan king salamat ni ana mga kapaglaom, no? We have also prayer request gikan kang Jomar Tumakas. Pakiapil sa ato mga prayer ang iha nga asawa mga kapaglaom Mary Ann Tumakas. Aduna siya tumor sa iha nga brain kapaglaom Pastor kapaglaom Renan. Gikan sila sa Escalante City, Negros Occidental. Also coming from 7100. Pag-ampo alang sa iha nga anak nga si Ronel Araneta usa ka 38 years old. O 6 years na nga dili siya, naglisod siya og lakaw mga kapaglaom, no? So atong iapil, pinaagis sa miracle healing nga ihatag sa Ginoo. Aduna gyud alibyo. Gikan po sa ato nga sender, ato nga prayer request, atong iapil si Jonel Arivalo. Sa to mga prayers tungod kay schedule siya sa iyang brain surgery karong December 9 makapaglaom sa Bacolod Adventist Medical Center, no? Please pray for strength, for courage, for his fast recovery. Please pray as well sa doktor nga mo-opera ug sa tibuok nga team nga mo-undergo or motabang sa maong nga procedure, si Dr. Mark Handek. So we will also pray mga kapaglaom sa itong mga brethren karon nga pastor nagkaluya po sa pag-alagad. Now let us pray for the outpouring of the Holy Spirit. Mga kapaglaom, we invite you to pray with us now together with Pastor Pag. Amen, with pleasure. Let us bow our heads mga kapaglaom sa atong mga pag-ampo. Amahana mo nga naa ka sa kiitaasan sa mga langit. Amo gi tuboy ang amon mga tingog sa imo atubangan sa trono sa bugay niining adlaw nga ipagpahulay. Amo gi hatag sa imo Ginoo ang lailahi nga mga pagkinahanglan sa amo mga kaigsuonan. Nga pinaagi silang pagtuo nga kini nga mga pag-ampo nga ginapadala sa imo makabaton sila og positibo og pagtubag sa ilang mga paghangyo. Una, amo gidala sa imo Ginoo si Brother Tony Cadiz nga naa siya balatian nga diabetes unya nagahanap ang resulta ani, nagahanap ang iyang mga pagtan-aw after sa operation sa iya mata hinaot pang mag-ayo ni siya. Ginoo pinaagi sa imo nga gahom aron makabasa ni siya sa imo mapulong ug makahatag og pag laygay, pangimangno o tambag sa iyahang mga membro sa panimalay og silingan. Amo sagdala sa imo Ginoo Sister Annabella Manumba og Sister Maricel Mudo nga daw na sila mga lailahi nga mga balatian hinaot pang ikaw maggunit sa ilang mga panlawas nga pisikal og tagaan sad og gahom ang mga tambal nga ilang ginagamit aron sila mag-ayo. Kauban sad sa kalinaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Amo sa gidala sa imo Ginoo si Brother Mingote nga naa sa ICU. Hinaot pa Ginoo nga ikaw ang barog sa iyang tapad sa ICU, gamita ang mga doctors, mga nurses nga naghahatag sa iyang mga tambal o kaalam aron nga siya mag-ayo sad Ginoo og
siya naka-experience siya og stroke sa iyang lawas. Amo kasag gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga naa diha sa ilahang apoy anan, labihan na dito sa Escalante Negros Occidental, Sister Marian Tumakas nga dunay tumor sa iyang brain. Hinaot pa nga mangin successful ang mga pagtambal o mga pamaagi o kaproseso para mag-ayo sa Ginoo. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang among igsuon nga si Brother Ronel Aranita nga hinaot pa nga makabaton siya og may panlawas nga makabarog siya sa iyang mga paa o tiil aron nga makabulig siya sa iyang mga pamilya. Ang amo Ginoo ginadala sa imong pag-ampo karong buntaga ang among igsuon diha sa Bacolod, Brother Jonel Aribalo. Nahibalo kami Ginoo nga tama ka delikado ini nga proseso ang pag opera sa iyang ulo nga naay tumor ang iyang utok kabay pang uyatan mo ang kamot ni Dr. Marcades o iyang mga miyembro sa team nga makahatag og maayo nga proseso o procedure dira sa Bacolod Adventist Medical Center nga mangin successful ni siya para nga makabulig siya sa iyang pamilya kag sa imo man bulaton. Salamat nga tubag mo ang amon mga pag-ampo kay hangyo namon kini sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom, Pastor, and thank you so much for joining us, mga kapaglaom. Now, we will proceed sa atong second batch of prayer request ug atong hangyoon si kapaglaom Renan to read them for us. Yes, so mga kapaglaom, ato ang ilista sa ato ang mga prayer books, ang kaninga mga prayer requests. Akong sugdan gikan ni sender 6588. Ang iyahang prayer kay para sa iyahang sister nga si Gretchen Logronio. Nag-struggle siya mga kapaglaom sa iyahang mental health karon, and ang ato ang tabangan pag-ampo nga unta continuous na ang iyahang medication og pirmi lang siya safe nga dili lang siya makahuna-huna og mga dautan para sa iyahang kaugalingon og dili pud siya maghuna-huna og dautan para sa ubang tao, no, nga magiyahan lang gyud siya sa balang espiritu kung unsay sakto niyang pagabuhaton. Ato pong i-appeal sa pag-ampo si sender 8075 para ni Jackerly Hovane Estavelio. Yung na-aksidente siya mga kapaglaom sa motor, agtua siya sa balay tambalanan sa Tagum. Atong iampo ang iyahang fast recovery nga unta mas safe lang gyud siya, wala lang ni grabe ang iyahang kondisyon. Ato pong i-appeal sa pag-ampo si Brother Juni Tabuklaon. Nagsigig sakit ang iyahang tiyan mga kapaglaom, and murag taod-taod na siguro ni nagsakit iyahang tiyan kay hangtod karon wala pa gyud daw kuno gihapon na ayo. So ato kana siyang tabangan sa pag-ampo. Ubanan po nato sa pag-ampo si sender 0486 para sa resulta sa laboratory tests nila nga magtiayon. So ato na siyang i-ampo. Ay appeal po nato sa atong pag-ampo ang gipadala ni sender 1037 nga iyang paghampo nga mga matabangan siya pag-ampo para sa ilahang problema sa panglawas mga kapaglaom. And naapod sila yung mga financial needs nga ma-providean sila sa Ginoo matag adlaw sa ilahang mga panginahanglanon o ma-settle po nila ang ilahang mga obligations financially. No? Yes. So mao lang to katanan sa kaninga batch mga kapaglaom. So atong hangyoon makausab si Pastor Elmer sa pagdumala sa atong pag-ampo. Okay, with pleasure. Let us bow our heads again. Amahana mo nga naaka sa kitasaan sa mga langit, among giablihan ang among mga nuuna o kasing-kasing. Labihan na ang amo mga paghangyo, malambot sa imo trono sa bugay. Amo gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon, Sister Gretchen Logronio, nga naa siya'y gibati sa iyang hunahuna. Hinaot pang tabangan mo siya nga madaog niya kini mga pagsulay sa iyang kanabuhi, og makabaton siya og nindot nga mayong padlawas og
padayon sa iyang mga pagtrabaho o pag-eskwela o pagbuhat sa iyang mga adlaw-adlaw ang kinahanglanon. Ilikay siya sa dautan nga mga hunahuna Ginoo. Amo sa gidala sa imo Sister Chickerly Jovani Estavillo, hinaot pa nga ikaw magtabang sa iya dito sa tambalanan sa Tagum kay naaksidente sila Ginoo sa motor, hinaot pang mag-ayo sila sa dili madugay. Og amo sa gidala sa imo Ginoo si Brother Johnny Taboklaon, hinaot pang ikaw maghikap sa iyang mga lawas labihan sa iyang tiyan nga ang tanan nga mga tambal o mga proseso nga iyang gamiton makaayo sa iya aron tabang siya, makabulig siya sa iyang adlaw-adlaw nga mga responsibilidad sa iyang pamilya o sa iyang trabaho. Amo sa nagdala sa imo Ginoo ang among igsuon nga hinaot pa nga maging negative ang swab test nila nga duha aron nga makabaton sila sang maayong panlawas kag makapadayon sa ilang mga responsibilidad. Amo sa nagdala sa imo Ginoo ang among igsuon nga kanunay nagahangyo nga tabangan intawon sila, tagaan sila pamaagi o kaalam aron makapangita sila sa ilang kinahanglanon adlaw-adlaw nga makatubag sa ilang financial nga mga needs adlaw-adlaw sad og matagaan sila og mga panlawas aron makahibuhat sila sa ilang mga pamaagi para makasuportar pod sa ilang mga pamilya. Salamat Ginoo nga among gitubag nimo among mga paghangyo kauban pod sa among mga kaigsuonan nga nagapaminaw karon nga hinaot pa nga tabangan nimo sila sa ilang mga panginabuhi labihan na ang proteksyon sa mga batatian nga nagalibot ni ining kalibutan. Salamat nagtubag mo nga amon mga paghangyo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. And thank you so much. Again, mga kapaglaom, kung wala pa ninyo napadala inyuhang mga prayer requests, you can send them sa tuang hotline numbers makita ubos sa inyong TV screens. And of course, you can comment down sa tuang comment section kung kamo naglanta sa inyong Facebook Live. Mga kapaglaom, today we will be talking about gift. Mga kapaglaom, if we talk about gift, daghan kay mo sulod sa itong hunahuna kapaglaom, okay. Pastor, because actually, by the way, this 4 Sabbats, mga kapaglaom atong pagkaisgutan ang gifts, no? So, lain-lain nga mga gift, mga gasa o mga present. Ang ato ang subtopic karon we will be talking about the quote, no? Ang quote, mga kapaglaom. So, hinaot inyo haming ubanan sa ato ang nindot kay nga discussion today, mga kapaglaom. So, mga kapaglaom, as we know, or as we all know, December seems to be a busy month kapag laong Pastor. Busy kay karon nga month. Nga naman, uy, daghan kay nag-anam nagpotos kapag laong Renan. Labi na ng mga ninong o ninang natin, ha? Ginahinay naging pamotos tungod kay daghan na kay mga little ones nga tagaanan, napag yung mga big ones nga tagaanan po. Yes, Pastor. Nindot karon kay di mas kalaag. Di kalaag. Virtual ko na Pastor ang paghatag. Okay. Yes, Padala no? na lang, no? And ma-remember na ako na kapag laom rin, kapag laom pastor niya itong bata pa ko, malipay yung ko kapag laom pastor, and kapag laom rin nga makadawat o gift, gikan sa ako ang parents, gikan sa ako ang mga siblings, sabi na sa ako mga uncle, mga auntie, malipay jud kay kabisa ka nang gamay lang bitaw kaayo ang bata gamay gyud kalipay, pero kanang malipay jud ka nga makadawat, no? So karong adlaw maghisgot kita og kining gift, mga kapaglaom. And adunay mga ginagmay o mga dagko nga mag-gift nga makahatag yun og kalipay sa usa ka tawo, no? How much more kanang gift kapag laom pastor nga kanabang gusto jud kay nimo madawat, kanang gina-pray jud nimo, kanang ginahandom jud nimo nga unta Lord nako ingon ana. Then one day natuman ang imuha nga prayer, no, kapag laom pastor. Kapag laom Marina nang kapag laom Giselle, you know, unsa ka ang ato gusto nga mabaton nga regalo karong Disyembre? Yes. No. Og unsa man kahapon ang ato gipreparar para pod sa uban. No, amo nang importante kay ang atong Ginoo nagsulti baya ana sa balaan nga kasulatan nga it is better to receive than to
Give. Yes. That's Oh, it's better to give than to receive. Sorry, baliktad, no? Tama, it is better to give than to receive. Pero ang mga tao karon, It's better to to receive than to give. Kaya, listen Kinoon. kaya wala sila nakatrabaho for Yes. the whole 9 months. Yes. So, kung gusto nila, makabaton na lang, tanaw, sige, lang una sa gobyerno po. Tinoon. Diba? Na yung mga relief goods na to. Oh, so, at least mga kapaglaom, uban ni kami, isgutan nato ni, kay nindot kayo ba ni nga topic ko po. Yes, that's right. Kay paglamrenan, masindo na pod kay additional. Yeah, so series na sad ni siya no mga Yes. kapaglaom atong pagahisgutan, and nindot ni siya nga topic mga kapaglaom because interesting. I'm sure kining ato ang pagahisgutan nga topic or character sa Bible mga kapaglaom is that familiar sa atoa, no? Yes. And mao na siyang siguro by the kaning clue din ha no sa atong title nga gift quote, na siguro mo idea kung si kinsa ni siya, familiar kay ni siya no. Kay siya mismo nakadawat man pud ni siya og gift gikan sa iyahang amahan, di ba? Yes. Kapag laom Giselle o kapag laom pastor. Yes. Kung siguro ato sigurong kuhaan o gumurag summary sa ano kung unsa di ay ni o kinsa di ay ni ang ato ang pagahisgutan karon og unsa nga klase nga gift ang iyahang nadawatan o unsa pa bang ang laing nga mga gasa or mga gifts ang involved within this story. Kapag laom Giselle or kapag laom pastor, mamahimo ba natong ihatag sa ato ang mga kapaglaom ang istorya kung kinsa ni siya nga Bible character ang unsay mga panghitabo atong panahona? Thank you. Kapag laom rin na, ng kapag Giselle, you know, ang background ani, makita nato ang istorya sa Genesis chapter 37. Yes. Particularly verse 3. Yes. Ako kung nabasahon niya, now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Also, he made him a tunic, kung sa inyo King James Version. Dili sa ibang coat of many colors. Wow. Mga I could not kamuglabo, imagine, ako imagine ba, kaniadto kami nga mga probinsyano, kung damo gani kolor sa imong sinina nga mga kanang chicken bitaw, makaingos lang murag probinsyano gini, murag dili, dili maayo ni. Yes. Pero kato special yun to. Kaya nga no, kaya ang mga parents nga naghatag og coat o mga bagay nga ihatag sa mga anak niya, gitrabahoan yun na nila. Gihaguan yun, no? And of course, makonsider po nila ang size para sa kankinsa, lalaki ba, babae, o mangita po og material. Now, kini nga atong isgutan karon sa kinabuhi ni Jacob, mas pinangga ni siya, no? Kaya ang problema ani kay si Jacob, mas pinangga po nila ang kining si Joseph, di ba? Kung aton isgutan kining background niya, hinumdumon naton nga si Jacob naa siya duha ka asawa. Di ba? Nangaluyag siya kung sa Ilonggo pa, nangulitaw siya sa kay Rachel. Kay gwapa bento si Rachel, no? Para sa kay pagkapaglaom Giselle bitaw. Amen. Amen. Oh. Gwapa to siya, pero ang iyang amahan nga si Laban, gitraidoran niya si Jacob. Amo na nga ang gihatag si Leah. Amo na naduha ang iyang asawa. O niya karon kay si Leah nakapanganak daghan. Gihatag po niya ang iyang suluon pag yun. So nag-anak. Mao na nag-uol kaayo si Rebecca. Ang gihatag po niya ang iyang suluon po. Ang anak. So karon ang sadya kay si Joseph, mao niyang anak niya sa iyang katigulangon. Sa iyang pinangga ang asawa nga si Rachel. Tungod kay usahay kita bisan mga Pilipino kung asa gatong youngest mao tong pinangga. Mao nang mga kapaglaom kung kapareho ko mga ginikanan, don't play favoritism. Believe me, please don't pray. Kay kining si Jacob, taunta nakatuon siya leksyon. Kay duha sila maigsuon ni Esau, ang iyang parents adunay lahi nga paborito. Si Isaac nga amahan niya, paborito si Esau. Si Rebecca nga inahan niya, paborito niya si Jacob.
Unya namatay si Rebecca, wa gid siya kakita kay Jacob. Namatay lang yun si Rebecca, wa man kung ka-attend si Jacob. So those are sufferings nga dapat kunta kita nga mga kapaglaom maging leksyon sa ato kita nga mga parents. Again, don't play favoritism. That's right, because usahay kapag lampasan, kapag laamranan, doon na kay palitan sa imong isa ka anak, dayon ang the rest or uban ni mga anak dili na pareho, di na di same nor mga less less nga costly na lang. So dapat ato agyud na sama sa ingon ni Pastor maka-learn gyud ta from the past, no? So kapag lampasan kapag laamranan ang gihatag ni Jacob sa iya nga anak nga si Joseph is ang quote, and very special gyud nga quote. Very special. Ni ordinary lang nga quote, mga Correct, right. kapaglaom. Very special kini, no? So could you imagine dunay isa sa inyong mga igsuon dunay special nga butang nga gihatag sa parents, no? So of course ang first impression yun sa iyang mga igsuon, not just isa lang ba igsuon, daghan pa gyud dosen ni sila mo. So first impression nila is nasuya gid sila, nasina sila, nagjealous sila mga kapaglaom. So ang nahitabo ani nga naagi one day nahitabo gid ang mao nga ilahang ginaplanuhan kapag laang pastor na dili maayo sa ilahang igsuon nga si Joseph. Kapag laang Fernando na kay additional pod. Yes, kay katumanggod nga quote mga kapaglaom, that wasn't just an ordinary quote, no? Pinasahi siya kaysa sa quote nga ilang gisulob sa katong mga maguwang ni Joseph. Correct. Gali man katong time nga kanimanggod ang mga igsuon ni Joseph, ang mga maguwang niya kay magtugway man ni sila, no, og mga kahayupan nila. So magsige na sila travel dito hangtod kapag laom Giselle, kapag laom pastor sa ato ang ma-remember sa story sa Bible nga murag na taw-tauran ay sila nakauli sa ilaha, so nangita ang ilang amahan. Hinungdan nga kini si Joseph iyang gipadala didto para pangitaon ang iyang mga igsuon, di ba, kapag laom Giselle, and kapag laom pastor. And so pag abot didto biniyag ka nang i-welcome siya, no, sa iyahang mga igsuon, but rather he was surprised nga sugat siya og kanang mga kasuko kay ang iyahang mga igsuon lagi murag na suya tungod sa katong special nga gift nga nahatag sa ilahang amahan, right? Napabatay mga madungag ani kapag laom Giselle? Ako ang ma-imagine is, siguro ilang impression is, ganong siya man ang gitagag nga special nga quote, nga daghan man ni, nga siya man yun. Nga supposedly si Ruben kunta kasi ang maguwang, di ba? Pero nga nga si Joseph man, pero ang rason din ha sa verse 3, kay anak siya sa iyang katigulangon. Kinsa mo una nga tiguwang na ka, mga anak pagyud ka. So mo nang ipinangga gito siya. And you know, the robe, it represents dili lang to ordinary, pero in the spiritual sense, it is a robe of righteousness, no? Naatay amahan sa langit, nagapreparar pod atong sinina, di ba? And sinina sa ato nga kalag, dili sinina sa ato nga lawas, kay ang atong sinina sa lawas mawala naman na, madunot baya na, madaot na. So kinahanglan nato ang robe of righteousness of Jesus Christ. Kini nga robe nga gipreparar sa Ginoo dili na mapalit, dili nato na mabuhat. Ang buhaton na nato pag pangayo sa Ginoo kay kinang robe of righteousness ni Jesus Christ nga mao ang ato nga passport paingon sa langit. Libre na siya. We can receive it free, and only God can give it, according to Revelation chapter 3 verse 18. Only God can give it. Ang buhaton nato, number 1, we should ask earnestly by faith, persevering and asking, and of course samtang nagawat kita, let us watch it with faith. And that robe of righteousness is our garment of salvation, and only Jesus Christ can give it to us. That's why ang Revelation 19:8 nagasiling, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen,
clean and white. For the fine linen is the righteousness of the saints. That represents Christ's character. Nindot kay kapag laom, Pastor. Gani, ang story ni Joseph, sanhitabo to sa iya nga kinabuhi. Maybe ang ubang tao, magtanong yung dumot kapag laom, Pastor, kapag laom ranan. Kaya maglagot jud ka, makakita atong mga tao nga nagbuhat. Correct. Nimo ni adto labi na gyud iya pag yung mga igsuon, no? So kung ato na naon, nagay posibilidad nga magdumot si Joseph, no? But ang iyang gibuhat makapaglaom, it's really a heartbreaking iyang hitabo. But ang ending sa story kay Osa makapaglaom because God used that bitter experience of Joseph to accomplish His loving purpose for for His people, no? Makapaglaom tinuod nga ang mga material nga butang, mawala lang yun na sila. Exactly. No? Bisan unsa pa na ka mga branded din bisan unsa pa na ka mahal, no? Mawala lang ng tanan mga kapaglaom. Joseph coat, ang gatong gift niya gihatag sa iya, mawala pud to. It was torn by sa iya mga brothers ug giayo pagdaot gyud iya nga coat, no? So nawala gyud to siya. So bisan unsa pa rin siya kanindot, maabot yung panahon niya nga mawala gyud na siya because temporary lang kadto, no? Right. Apan ang ihatag ni Ginoong Hesus alang kanimo kanako, that's permanent kapag laom, Pastor, ug walay si bisan kinsa makakuha ana sa imuha. Correct, right. Paglaom, Pastor? Yes. Thank you kapaglaom, Giselle. Tama to ingon nimo nga hindi to ordinaryo. It is a court dress, no? That means kung dito ka sa korte, dili ka magsinilas. Dili ka magsinina ordinaryo. Dapat ang ato isuot nga dress pareho gyud dito sa korte pod. Mausad na ang pag-abot nato pagsulod sa langit, kinahanglan ang robe of Christ's righteousness kay mao lang naapases makasulod kita sa ginarian sa Ginoo. Amen. Yes. So, doon ay pangutana kapag laom, Pastor, kapag laom ranan, what does that fine linen represent? No, sama sa giingon kagaya na Pastor, that represents the righteousness of Christ. So, apan unsa may makahatag ining importansya alang kanato while nagpaabot kita sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo? Is that literal kapag laom, Pastor? Thank you kapag laom, Giselle. And actually, dili na siya literal yun. Kaya ang ingon nato ang linen, cloth raman na siya. Ang importante, atong pamatasan ni Jesus makita sa atong kinabuhi. That's why when we accept Christ as our Savior, pabilin siya sa atong kinabuhi kasing-kasing, adlaw-adlaw makita si Jesus, mao na ang Christ character ang makita sa atong kinabuhi. Pagkanindot. Kapag laom, yes, sakto ka na, ato na siyang timan-an mga kapaglaom because kaning this is just a representation of unsa man dapat ti ay ato ang pagkinabuhi ba while we have God or we have Jesus Christ in us. Kay as we accept Jesus Christ as our personal Savior, gipasaninaan man sa tano sa cloth of righteousness. So ato siyang ikabuhi, kumbaga ato siyang i-live kana nga message, no? And that ang character ni Jesus Christ dinha ang atong hinumduman when we talk about the fine linen or kani siya nga robe nga gisulob sa atoa, no? That's kay so right. kini siya woven in the loom of heaven, sama pan sa ilang giingon, no? And wala na siya kanang thread of human devices, no? Ano siya? So heavenly siya. So mga kapaglaom, mangutan na kita, no? Kung kano sa man kini madawat sa tao. Sama sa ingon ni kapaglaom, Pastor, when we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart. Ang pangutana karon ato na bang nasubmit nga tuang kagalingon din haa sa Ginoo mga kapaglaom. The will is merged in His will. Basin bag katua lang kagustuhan kanunay ang matuman, but dili ang will sa Ginoo. You know, the mind becomes one with His mind. So, ang ato ang kinabuhi, mahusama sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Amen. Mo kana mga kapaglaom, ang nakanindot kung kita mo follow, kung kita mo surrender, mo tuman sa
sa kabubuton sa Ginoo. Mga kapaglaom, that's so wonderful discussion, and we hope and we pray nga maupod ka to magpabilin sa atong hunahuna ug atong kasing-kasing. Mga kapaglaom, atong paminawan ng usa ka music video, hinaot makahatag kinig dugang paglaom alang kanimong kanako. Let us watch this. Kaluwasan nakianang sa iyang katauhan, mga tamko, mga tuman, unya sa katapusan, kinabuhi imong maangkon, kung ikaw magpadayon, ang korona mo kayon pagkawaton. Kalistanan, kay ikaw mapahulay sa dayong puloyanan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Igsuon ko pagtusin ka ang kaugalingon mo. Mo pa makita si Kristo, kasing-kasing paghingloan, kasalanan pagkaligtan, kay ang tanan ang iyang pagahukman. Kuptiyang paglaom mo, bisan sa kalistanan, kay ikaw mapahulay sa dayong buluyanan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Kagulanan, kapaitan, atong nasaksihan, kalibutan karon na puno sa kadautan. Kinahanglan kang mangandam, hawak ta pagabaksan, kay si Jesus ana-ana sa puntahan. Kuptiyang paglaom mo, bisan sa kalistanan, kay ikaw mapahulay sa dayong puloy-anan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan, aron maangkon mong kadaugan. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, a place where you don't have to pray alone. And thank you so much for that beautiful music offered sa Ginoo alang kaninyo og kanako. Mga kapaglaom, kita magpadayon sa pagbasa sa inyong mga prayer request, ug di po nato kalimtan sa pag-greet ato mga FB Live viewers. Mga kapaglaom, happy watching and thank you so much for praying with us today. Mga kapaglaom, ani ay prayer request gipadalagi ka ni Grace Oliva of Samal. Mga kapaglaom, ihang pag-ampo alang sa ihang nga higala nga nagsuffer gayud karon og stage 4 cancer. Mga kapaglaom, og iyahapon nga mother nga si Melissa Magalona, sa iyahapon nga hypothyroidism, no? So we will be praying for them today, mga kapaglaom. Ani apoy ipadala sender 3505. Please pray alang sa iyaha o sa iyaha nga tibuok pamilya nga unta maka-acquire na sila kagalingon nga balay kapaglaom, pastor, because at this moment garant paghapon sila, no? We will also pray sa to ang sender
02. Prayer request alang sa iyang manghod nga nag-struggle pod sa ilahang mga cellphone siguro ni bas kapag laong pastor. We will also pray alang sa ilaha pod your father nga also ga-struggle pod sa iyang mga vices, no? Nga hinaot ang Ginoo mag-intervene kanunay. And mga kapaglaom, we will also pray alang kang Neneng Lasta. Please pray alang po sa nga brother nga si Catalino Camilotes, usa ka 70 years old nga karon na confined dinha sa provincial hospital sa Libertad, Butuan City, nagasuffer sa ihang pneumonia and at the same time paralysis pod siya. We will pray alang kay Nila Parco of Ormoc City, pag-ampo alang sa iyang mga anak si Robert o si Myla Parco nga unta kanunay gabayan sila sa Ginoo, giyahan sila labi na sa ilahang pagpanarbaho ug unta mo balik na po sila sa pag-alagad. Mga kapaglaom, let us pray now with kapaglaom Pastor Pagunsa. Okay, mag-aampo kita mga kapaglaom. Amahan namo nga naa ka sa kitasan sa mga langit sa pagkatausapa, amo gi dala sa imo kining mga lahi-lahi nga mga kinahanglanon sa imo mga anak lalaki o babae. Una amo gidala sa imo Ginoo si Sister Melissa Magaluna kay naay problema sa iyang thyroid, hinaot pang tagaan mo siya pamaagi nga ang tambal nga ginagamit niya makaalibyo sa iyang mga sakit og amo gidalapsod sa imo Ginoo among igsuon nga naa siya'y cholangiocarcinoma sa iyang bile duct, hinaot pa nga mag-ayo pod ni siya. Ang imong intervention ang amo gikinahanglan Ginoo. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang among mga kaigsuonan nga problema gyud lisod gid ka Ginoo nga sa ilang mga panginabuhi, hinaot pa nga gadtagaan mo sila kaalam aron nga makaangkon pod sila sa ilang kung ginaugalingon they can call it our home sa ilang panginabuhi adlaw-adlaw. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang among mga kaigsuonan nga nalulong sa lahi-lahi nga mga bisyo, labihan na sa karon nga bisyo sa gadgets, hinaot pa nga tagaan mo sila pamaagi nga mapahimunuhan nga mahikap ilang makasing-kasing nga mag-undang sa sali-sali lahi-lahi nila nga mga bisyo sa kalibutan. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Calmilutis nga na-confine diha sa Provincial Hospital sa Libertad, Butuan City nga nagsakripisyo sa sakit nga pneumonia. Hinaot pa nga matabangan sa intawon Ginoo nga ang mga tambal nga ginhatag sang doktor makahatag og nindot nga reaksyon nga mag-aayo pod siya. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang duha ka mag-igsuon, Robert og si Myla, ang sinsero nga pag-ampo sang usa ka inahan nga mag-ayo ang iyang mga kabataan, hinaot pa nga tabangan mo ang mga bata ang ini nga malikay sila sa mga daotan nga mga influences sa ilang mga pagtrabaho. Salamat nga gintubag mo ang amon mga pag-ampo kay kini ginhangyo namon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for that wonderful prayer. Now, we will proceed mga kapaglaom sa itong last batch of a prayer request ug atong hangyoon. Again, si kapaglaom Renan to read them for us. Yes, mga kapaglaom, naatay gipadalagi ka ni Sender 0813. Atong iampo ang recovery ni Mark Ellington. Tuan ni siya dito sa United States. And na-ICU magud siya tungod sa iyang sakit. So atong iampo ang full recovery niya. Ato pong iampo si Sender 4246 nga unta tabangan daw siya sa Ginoo. Ginooy na sayod niini, wala na niya na specify sa iyang message kung unsa bagyud kini. But we know that before we even start reading these prayer requests, nasayod na ang Ginoo na siya giandam nga tubag para niini. So, ato pong idungag ang gipadala ni Sender 6050. Ang iyang paghangyo, mga kapaglaom, nga unta makatulog na siya pirmi. Doon na siya insomnia. Naapot siya balatian sa iyang kidney and uban pa nga mga sakit. Unta manormal po ng iyang blood pressure.
uban sa iyang pamilya nga matagaan pud sila og maayong panglawas. So ato silang iampo nga magiyahan sila sa balaang espiritu mga kapaglaom nga ang ilahang lifestyle ilang mausab og sa apil ang ilahang diet pud niini, no? Yes. Atong iapil sa pag-ampo ang gipadala ni sender 8883 para ni sa iyahang asawa nga si Meliden Salazar. Full recovery pod sa iyahang lung cancer ang iyahang paampo kay nag-suffer in town siya mga kapaglaom sa pain. So ato na siyang tabangan sa pag-ampo. Lastly, atong idala sa pag-ampo si sender 0845 nga unta negative lang ang results sa ilahang swab tests. So, kapaglaong pastor, mamalihog ta og ampo once again para ni ining set. Okay, with pleasure. Let us bow our heads again. Father God, with bowed heads, we come to you with open hearts and with humble minds, asking you, Father, for your blessings and your interventions to your sons and daughters who suffers in their physical maladies. First, we pray, Lord, for Brother Mark Erlington. Grant, Lord, that you will guide him, that he will be receiving good medications, that somehow he could survive in his situation there in Kansas, USA. Make it possible, Father, that your love, your care will be extended to him. And also our dear brother who asked for your guidance and your help in whatever needs he or she is asking for. Lord, we pray also for our dear sister, Sister Nadita Galisti. You know, Lord, her situation, and please give her sound sleep so that he could do her job the following day. And also we pray that you will bless her, especially her eyes, that she can see better. And also we pray, Lord, for our dear sister Meliden Salazar, for her full recovery sa iyang lung cancer. You know, it's not easy to have this kind of sickness because it's very, very painful. Please, Lord, help her to survive and to receive the kind of medications for her to sleep well. And also we pray for our brother Rochel Tautho, who is now experiencing some feeling of problem because of the COVID-19. Make it possible, Father, that the swab test will be negative and that he can be of help to his family. And also, loving Father, in very, very special way, we pray for Pastor Zoe Buhat of Hipona, Pontevedra, Capiz. He is our colleagues who retired in the ministry. Lord, he is experiencing a liver cancer. And please, Lord, make interventions that somehow he will survive, he could survive. And, you know, his work in the past, faithful in your work. Please, this time, extend your healing power to him also. And above all, loving Father, we don't forget to pray for the newfound family of Kapaglaom Giselle and Kapaglaom Kiben, who were solemnized last Sunday. Make it possible, Father, that their home will be a little heaven here on earth, and that they can still serve you better as the days go by. Thank you for hearing our request, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. And thank you so much sa ato mga kapaglaom who prayed with us today, and also sa ato mga kapaglaom nga nagpadala pod sa ilahang mga prayer requests, and of course mga praise reports. Mga kapaglaom, kung doon na pagid mo yung mga prayer requests,
o ato ang mga kapaglao, mga prayer partners, mga prayer warriors, anda mo ampo kauban kanato mga kapaglaom, and palihog ipadala sa ato ang mga hotline numbers makita ubon sa inyong TV screens. And speaking of mga kapaglaom, usa po nato kapaglaom din hiya. Actually, volunteer po nato din hiya sa Hope Channel, si kapaglaom Israel May Hanuyan today. Iya nga birthday kapaglaom pastor gikan sa Let's Pray Pilipinas. Ato ang gipaabot ang ato ang happy birthday. Din ha kapaglaom Israel May, o we used to call her din hiya sa CPUCS Kit o Ate Kit, no? So, mga kapaglaom, kaya mga nag-birthday po din karong adlaw, we wish you a happy birthday. And of course, doon na po tayo mga belated na po niya birthdays. Ikan ka nga Ma'am Amay Morales. Happy birthday po. Happy birthday. Tama. Kang belated happy birthday. Pastor Arangas po. Ihapod nga birthday yesterday. So, mga kapaglaom, keep connecting with us. I-visit ato ang page Let's Pray Pilipinas kung doon na pa mo na-miss na to nga mga episode. And of course, palihog i-share ang ato ang link mga kapaglaom. Now, in conclusion, kapaglaom pastor sa ato ang nindot kaayo nga discussion, I believe mga kapaglaom, atong hinumduman that let the youth and the little children be taught to choose for themselves that royal robe woven in heaven's loom, the fine linen, clean and white, which all the holy ones of earth will wear, mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaon, we have to remember that this robe, Christ's own spotless character, it is given to us freely. So, for us as human beings, all we just need to do is to receive it, and once we receive it, we have to wear that robe of righteousness. So atong pangayoon na sa Ginoo, mga kapaglaom. And mga kapaglaom, let us remember that keep your soul clothes unspotted from the world. Beware of sin stains and of self-righteousness cleansing and patching. Beware for that. Because when we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart. And His will be merged with our will. The minds become one with His mind. The thoughts are brought into captivity to Him. We live His life. His means Christ's life. May Christ, mga kapaglaom righteousness, be the best garment gift you will or we will ever earnestly praying for that we will receive now and forever. And that's right. Thank you so much for sharing the thought, kapaglaom pastor. And also, thank you so much, mga kapaglaom, for joining us. Doon na po tayo mga ubay-ubay po sa mga kapaglaom who are watching and praying with us now. Din na silang Facebook Live. Thank you so much for joining us. And sa ato po nga mga kapaglaom who are watching with us via GSAT Channel 37 o sa lanlain pang pamaagi, doon na po sa YouTube kapaglaom pastor. And thank you so much for always subscribing sa ato ang mga programa. Mga kapaglaom, on behalf of Kapaglaom Mind, this has been your Kapaglaom Giselle, joyfully reminding you of the promise in Philippians 4:19, that my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yes, that this is your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, inviting you all to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And of course, this is Kapaglaom Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaupod sa pag-ampo din nilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.